Movie Recap Tagalog here. Si Obom ay isang masayahing dalaga na dumaranas ng matinding kahirapan sa pananalapi at kalaunan ay natuklasang siya pala ang matagal nang nawawalang anak ng isang mayamang pamilya. Ang serye ay sumusubaybay sa kanyang paglalakbay habang tinatahak niya ang bagong mundong may kasaganaan, hinaharap ang kanyang nakaraan, at nakikibaka sa iba't ibang pagsubok at relasyon. Si Obom ay mabait at puno ng pag-asa kahit nahaharap sa malaking kahirapan. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang malaman niyang siya ang nawawalang anak ng isang pamilyang mayaman. Si Obom at si Kang Maru ay parehong naulila sa mga magulang dahil sa aksidente sa isang araw. Ngunit higit pang mas mabigat na dalamhati ang dumating sa kanila. Ang nakaraan ni Obom ay simula lamang ng kanyang trahedya. Nang akuin niya ang utang ng kanyang ama na mahigit 55 million won, natagpuan niya ang lihim na diary nito tungkol sa kanyang kapanganakan. Nakasulat doon na siya ay isang nawawalang bata at sinubukan ng kanyang mga magulang na hanapin ang kanyang tunay na pamilya. Sa isang iglap, 2 beses siyang naulila. Mula roon, nagsimula ang panibago niyang buhay na puno ng hirap at pagsubok dahil sa napakalaking pagkakautang. Isang dalaga ang nagmamadaling tumatakbo habang isinasara ang butones ng kanyang polo. Bigla siyang lumabas sa kalsada upang huminto ng taxi. Hawak-hawak ang kanyang mga kamay, taimtim siyang nakiusap sa driver at sa pasahero na tulungan siya. Dahil nahuli siya ng gising, muntik na siyang mahuli sa isang napakahalagang interview. Nang makita ng driver ang kaawa-awang dalaga, naawa ito at tinulungan siya. Ngunit pagdating niya sa lugar ng interview at pagpasok sa silid, agad siyang nakaramdam ng pagkahilo ng masayaran ng kanyang bibig ang baso ng alak. Ang dahilan ay labis siyang nakainom ng alak noong nakaraang gabi. Subalit, nakakagulat na napakasensitibo ng kanyang pangamoy at panlasa. Dahil dito, nagawa pa rin niyang makaagaw ng atensyon ng chairman ng kumpanya. Nakita ng mayamang chairman sa dalaga ang kanyang sariling anyo noong siya ay bata pa. Hindi niya alam na ang dalagang ito ang kanyang tunay na anak na nawala sa kanya 2 dekada na ang nakalipas. Lumabas si Obom sa silid ng interview na may malungkot na ekspresyon. Inakala niya na napakababa ng kanyang performance at tiyak na hindi siya papasa sa interview. Dahil sa takot na pagalitan ng kanyang adoptive mother, nagtrabaho si Obom ng part-time. Sa hindi inaasahan, nakatagpo siya ng isang customer na nakasabay niya sa taxi noong umaga. Ang customer na ito ay si Maru, isang international student sa isang tanyag na universidad. Dahil nagpa siya ang kanyang mga magulang na magpakasal matapos ang 20 taon ng pagsasama, pumayag siyang bumalik sa Korea upang manirahan kasama sila. Nang pumasok si Maru sa tindahan upang kunin ang singsing pangkasal, aksidente siyang nabangga ni Obom kaya nalaglag ang kahon ng singsing. Dahil dito, agad na inisip ni Maru na ninakaw ni Obom ang kanyang singsing. Naisa na niya itong hanapin upang malinawan, ngunit aksidente niyang natapunan ng alak ang mukha ng dalaga. Dahil dito, napilitan ding ipatigil ang trabaho ni Obom. Lubos siyang nagalit at hinarap si Maru upang kunin ang kanyang impormasyon. Hiningi niya rito ang kabayaran para sa kanyang naranasang pinsala. Kinabukasan, pumasok si Obom sa trabaho sa barbecue restaurant at naalala ang ginawa ni Maru kagabi. Dahil dito, galit niyang tinawagan ito upang sawayin, ngunit aksidenteng nahulog ang kanyang cellphone sa palanggana ng tubig. Dahil nabasa ang telepono at hindi na nagamit, hindi niya natanggap ang tawag mula sa Winer Group. Nakita ng kanyang adoptive father ang pagsusumikap ni Obom araw at gabi, kaya nakaramdam ito ng awa at pagkakasala. Pinayuhan niya itong magpahinga muna. Ngunit hindi na tinag si Obom at galit pang sinabi na mula pagkabata ay sanay na siyang magsikap. Hindi na kayang makita ng kanyang adoptive father ang paghihirap ng dalaga, kaya't kinuha niya ang isang lumang abiso na matagal niyang itinago tungkol sa isang taong hinahanap. Batay sa nakasulat na address, nagtungo siya sa Winer Group. Ngunit nang tanungin niya si Secretary Ann kung may nawawalang bata roon, agad itong nainis at pinilit siyang paalisin. Nagtaka tuloy ang adoptive father ni Obom sa asal ng secretary. Habang papaalis na siya, nakita niyang may kausap na chairman si Secretary Ann. Hindi niya alam na ang babaeng ito ay tunay na ina ni Obom. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, tanging 5 taong gulang na si Obom ang nakasaksi na si Secretary Ann ay palihim na ipinagbili ang kumpanya. Dahil sa takot na mabunyag ang kanyang ginawa, iniwan siya nito sa isang liblib na lugar. Sa panlabas, kunwari itinutulungan niyang hanapin ang anak ng chairman, ngunit ang totoo'y pinipigilan niyang lumabas ang anumang balitang may kinalaman kay Obom. Noong panahong iyon, natagpuan ng adoptive father si Obom at inuwi sa kanilang tahanan. Matyaga niya itong inaruga hanggang sa ito'y lumaki. Sa huli, natanggap ni Obom ang notice ng kanyang pagpasok sa paaralan. Tuwa siyang napatalon. Bigla niyang naalala na nagalit siya sa kanyang adoptive father kagabi. Kaya naghanda siya ng masarap na pagkain para sa ama na nagtatrabaho sa konstruksyon. Ngunit sa di inaasahan, nasangkot sa aksidente ang kanyang ama at ang landlady. Sa lugar ng konstruksyon, natamaan sila ng isang mabigat na bagay na nahulog mula sa itaas. Agad silang dinala sa ospital para sa agarang gamutan. Sa kasamaang palad, agad na pumanaw ang landlady. Samantala, nang matanggap ni Obom ang balita, mabilis siyang nagpunta sa ospital. Ngunit doon ay hinigan siya ng pirma sa consent form upang maoperahan at mailigtas ang kanyang adoptive father. Mabilis ding dumating sa ospital ang pamilya matapos makarinig ng balita. Subalit naganap pa rin ang hindi inaasahan. Ayon sa doktor, dahil hindi matatag ang blood pressure ng pasyente, kailangan munang ipagpaliban ang operasyon. Binalaan ng doktor ang pamilya na dapat silang maging handa sa anumang mangyayari. Nang marinig ito ng adoptive mother ni Obom, galit niyang sinigawan ang doktor.
Iniisip niyang dahil mahina sila, hindi nila kayang iligtas ang kanyang asawa. Ipinilit pa niyang ituloy agad ang operasyon. Ngunit nang malaman niyang si Obom ang pumirma ng consent form, bigla nitong ibinaling ang sisi sa dalaga at sinabing malas siya. Dahil nais niyang agad gumaling ang kanyang ama, araw-araw na nanatili si Obom sa tabi nito upang alagaan siya. Sa huli, dahil sa labis na pagod, nakatulog si Obom sa bangko. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang ama na muling malusog. Pinayuhan din siya nito na magpakatatag at ipagpatuloy ang kanyang buhay. Pagmulat niya, natuklasan ni Obom na panaginip lamang iyon. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nalaman niyang nagkamalay na ang kanyang ama. Bagamat gustong sabihin ng kanyang adoptive father na natunton na niya ang kinaroroonan ng tunay na ina ni Obom, sobrang bigat na ng kanyang pinsala, kaya hindi na niya ito nasabi. Sa huli, pumanaw siya na may panghihinayang. Ang adoptive mother ni Obom, na noon pa man ay hindi na siya gusto, ay lalo pang naging malupit sa kanya matapos mamatay ang kanyang asawa. Palagi niyang isinisisi kay Obom ang pagkamatay ng kanyang asawa. Pagkatapos asikasuhin ang lahat, nagtungo si Obom sa Winer Group. Ngunit dahil hindi siya nakadalo sa training, agad siyang pinaalis. Lubos na nadismaya si Obom, ngunit wala siyang magawa para baguhin ang katotohanan. Ang tanging nagawa niya ay sumigaw ng buong lakas sa tabi ng ilog upang ilabas ang lahat ng bigat ng kanyang damdamin. Doon, bigla niyang napansin ang isang lalaki sa tubig. Akala niya ay may gagawin itong masama sa sarili, kaya't dali-dali niya itong iniligtas at dinala sa pampang. Laking gulat niya nang makita na si Maru pala ang taong iyon. Dahil sa galit, paulit-ulit niya itong sinampal at kinuha pa ang singsing pangkasal mula sa kanyang kamay, saka sinabing tubusin na lang niya ito gamit ang pera. Kinagabihan, nagtungo si Obom sa tindahan ng kanyang adoptive mother upang tumulong. Nang makita niyang may customer na bumabasto sa kanyang ina, pinuna niya ang asal nito, ngunit siya mismo ang sinermunan ng kanyang adoptive mother. Sinabi nitong huwag siyang magpakita ng ganoong ugali sa mga customer. Dito na nailabas ni Obom ang lahat ng kanyang sama ng loob. Lagi naman niyang ginagawa ang kanyang makakaya, ngunit gaano man siya magsikap, hindi pa rin siya minahal ng kanyang adoptive mother. Noon pa man, galit na ito sa batang galing sa hindi kilalang pinagmulan, at ngayon, ibinubuhos pa nito ang lahat ng hinanakit sa kanya. Hindi na nakayanan ni Obom, kaya nagpasya siyang mag-impake at lumayas. Ngunit bago siya makaalis, pinigilan siya ng kanyang adoptive mother. Lumalabas na nang nabubuhay pa ang kanyang adoptive father, nakautang ito ng malaking halaga. Ayaw bayaran ng kanyang adoptive mother ang pagkakautang, kaya't binalak nitong ipasa ang responsibilidad kay Obom. Biglang nagbago ang trato ng adoptive mother kay Obom. Hindi lamang siya inalalayan nito ng katas ng prutas, kundi siya pa ang bumili ng bagong damit at sapatos para sa kanya. Inakala ni Obom, nang walang halong pagdududa, na nagbago na nga ang kanyang ina, hindi niya alam na ginagamit lamang siya nito. Samantala, patuloy pa ring nililinlang ni Secretary Ann ang chairman. Akala niya itiyak na tutulungan siya nitong hanapin ang kanyang bunsong anak na babae. Pumayag pa nga siyang ligawan ni Baydal ang kanyang panganay na anak. Sa loob ng maraming taon, ang tanging hinangad lamang ng chairwoman ay muling makita ang kanyang bunsong anak, kaya't bahagyan niyang napabayaan ang damdamin ng kanyang panganay. Nang malaman ni Aaron na mas malaki ang bahagi ng kapatid niyang bunso kaysa sa kanya, galit siyang humarap sa kanyang tunay na ina. Pakiramdam niya ilabis ang pagkiling ng kanyang ina. Iniisip niyang buong puso siyang nag-alay ng sarili sa kumpanya. Ngunit bukod sa hindi niya naranasan ang pagmamahal ng ina, ngayon ay mas maliit pa ang bahagi niya kaysa sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi iyon inasahan ni Aaron. Para lamang magkaroon ng masayang pamilya ang bunsong anak kapag siya'y nakabalik, matatag na tinanggihan ng kanilang ina ang diborsyo, kahit pa may bagong pamilya na ang kanilang ama. Nagkataon naman, ang bagong karelasyon ng asawa ng chairwoman ay ang ina mismo ni Maru. Siya rin ang among namatay sa aksidente sa trabaho kasama ang adoptive father ni Obom. Para lamang maibsan ang hirap ng kanyang pamilya, napilitan si Maru, na noon ay hindi pa kailanman nagtrabaho, na magtrabaho sa isang soft drinks dealer. Sa pagkakataon ding yon, dumating si Obom upang mag-deliver ng pagkain. Dahil matagal nang nagtatrabaho, sobrang napagod si Maru. Unti-unting naging malabo ang kanyang ulirat. Naisa ng alalayan ni Obom si Maru na muntik nang himatayin, ngunit itinulak siya nito at natumba siya sa lupa. Dahil dito, nagkaroon sila ng di inaasahang lapit sa isa't isa. Dahil aksidenteng nawala ni Obom ang singsing ni Maru, inanyayahan niya ang pamilya nito na pansamantalang tumuloy sa kainan ng kanyang adoptive mother. Ngunit lingid sa kaalaman ni Obom, ang stepfather ni Maru ay siya ring tunay niyang ama. Samantala, malungkot na nakaupo ang chairwoman sa silid ng kanyang bunsong anak na babae. Taos puso niyang inaasam na muling makapiling ang kanyang anak. Pinangako niya sa sarili na kapag bumalik na ang kanyang anak, ibibigay niya ang lahat ng pagmamahal na nawala rito sa paglipas ng mga taon. Sa kabilang panig, iniisip ng stepfather ni Maru na hindi siya pwedeng tumigil sa paghahanap buhay, kaya't nagpasya siyang manatili muna at magtrabaho sa kainan ng adoptive mother ni Obom. Naramdaman ni Obom na tila napakalapit niya sa taong ito, na waribay matagal na silang nagkakilala. Ganoon din ang naramdaman ng stepfather ni Maru, para bang kahawig na kahawig ni Obom ang kanyang bunsong anak na nawala 2 dekada na ang nakaraan. Kung buhay at ligtas ang kanyang anak, marahil ay kasing edad na ito ni Obom ngayon. Kinabukasan, nagtungo sina Obom at Maru sa Winer Group para sa trabaho bilang mga tagalinis. Pagpasok nila sa elevator, aksidenteng nahulog ni Obom ang kanyang cellphone. Nasa elevator din noon ang chairwoman at nakita niya ang nahulog na telepono. Agad namang nagsalita si Secretary Ann na siya na ang maghahanap ng may-ari ng telepono.
Samantala, abala si Eran sa overtime sa kumpanya nang hilahin siya ng kanyang nobyo upang makapagtago sila at magkaroon ng oras para sa kanilang sarili. Ngunit aksidente niyang napaghalo ang sampol ng alak at ang inumin sa isang lugar. Nang dumating si Obom sa opisina ni Eran upang maglinis, aksidente niyang nailagay ang sampol ng alak sa trash bag. Hiniling ni Eran sa kanyang nobyo na balikan at hanapin yon, ngunit sinabi ni Obom na itinapon na niya ito. Kaya't dalawa silang sumubsob sa basura upang maghanap. Pagkaraan ng magdamag, natagpuan din nila ang sampol ng alak. Dahil sa insidenteng iyon, mas lalo pang nagkakilala ang dalawa. Kinaumagahan, matapos magtrabaho, sabay na umuwi sina Obom at Maru. Ngunit nagkamali ng akala ang adoptive mother ni Obom, iniisip niyang magdamag na magkasama ang dalawa. Hindi lamang niya sinampal si Maru, kundi nang sasabihin na sana ni Obom ang totoo, siya rin ay galit na sinampal. Parehong nakaramdam ng matinding pagkadismaya ang dalawa. Tanging noong inilabas ni Obom ang kanyang sweldo sa panggabi niyang trabaho, saka lamang kumalma ang galit ng kanyang adoptive mother. Pagbalik ni Obom sa kanyang silid, natuklasan niyang nawawala ang cellphone sa kanyang bulsa. Samantala, nakatanggap ng tawag si Baydal mula sa kanyang ama. Nang makita niya ang wallpaper ng cellphone, napagtanto niyang si Obom ang may-ari nito. Nais niyang pasalamatan si Obom sa pagtulong sa kanya na mahanap ang bote ng sampol na alak. Kaya nangako siyang ipapakilala ito upang makapagtrabaho sa Weiner Group. Subalit dahil kulang si Obom sa karanasan, mga maliit na trabaho lamang ang kanyang nakuha. Nang pahirapan siya ng isang customer, wala siyang nagawa kundi lumuhod at magmakaawa ng kapatawaran. Sa araw ring iyon, bagong pasok pa lamang ang chairwoman nang mapansin niyang may nahulog na sanga ng bulaklak sa sahig. Nang yumuko siya upang pulutin ito, biglang bumagsak ang buong korona ng bulaklak sa kanya. Mabilis na rumesponde si Obom at tinakpan ang chairwoman upang hindi ito masaktan. Lubos na nagpasalamat ang chairwoman at tinulungan siyang tumayo. Hindi niya inakalang si Obom pala ang anak na matagal na niyang hinahanap sa loob ng maraming taon. Nakita ng chairwoman ang sarili niyang anyo noong kabataan niya kay Obom. Dahil dito, madalas siyang magbihis bilang isang karaniwang empleyado upang makausap si Obom. Nakita ito ni Eran, at nang makita niyang masayang nag-uusap ang dalawa, nagselos siya dahil kailanman ay hindi siya tinrato ng kanyang ina ng ganoon ka-gentle. Noon, ayaw pa sanang ipaalam ng chairwoman ang tungkol sa kanyang nawawalang bunsong anak. Ngunit matapos siyang hikayatin ng kanyang asawa, pumayag siyang maglabas ng ulat tungkol sa nawawalang anak. Kasabay nito, dinala rin niya sina Maru at ang kanyang nakababatang kapatid sa villa upang manirahan kasama siya. Ngunit hindi na nais ni Eran na muling lumitaw si Obom sa harap ng kanilang ina. Kaya't pinilit niyang paalisin agad ito sa trabaho. Nangako pa siyang bibigyan si Obom ng malaking halaga ng pera. Nagkataon namang narinig ng chairwoman ang pag-uusap nilang dalawa. Labis siyang nagalit sa ginawa ng kanyang anak, kaya't pinagalitan niya ito. Dala ng sama ng loob, nagpunta si Eran kay Baydal upang ibahagi ang nangyari. Ngunit nang malaman niya ang kanyang ginawa, labis din siyang nadismaya kay Eran. Kinabukasan, hinanap ni Baydal si Obom at sinabing nais niyang gumawa ng espesyal na alak para sa tindahan. Kaya isinama niya ito upang maghanap ng isang wine brewer. Ngunit kakaiba ang ugali ng wine brewer, kahit anong pilit at pakiusap nila, matigas pa rin ang kanyang pagtanggi. Ayaw isuko ni Obom ang pagkakataong ito, kaya't buong tiyaga niyang pinakiusapan si Mr. Kim. Sa walang sawang pagsisikap ni Obom, tuluyan ding napatunayan ang kanyang sinseridad at naantig ang puso ni Mr. Kim. Pumayag siyang gumawa ng alak para sa tindahan at itinalaga pa si Obom bilang kanyang katulong. Naisa nang akuin lahat ni Eran ang kredito upang mapuri ng kanyang ina, ngunit diretsong sinabi ni Mr. Kim sa chairwoman na siya ay naroon dahil sa kahilingan ni Obom. Lalo nitong pinatibay ang mabuting impresyon ng chairwoman kay Obom. Samantala, magkasamang nagpunta sina Obom at Maru upang kausapin ang dating katrabaho ng kanyang adoptive father. Doon niya nalaman na ang among nasawi kasama ng kanyang adoptive father ay walang iba kundi ang ina ni Maru. Maging ang kasamahan ng kanyang ama ay naniniwalang parehong biktima ng hindi makatarungang kapalaran ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagulat din ito kung bakit napakabilis lumapit sa isa't isa sina Obom at Maru. Hindi maitago ni Maru at Obom ang kanilang pagkabigla at pagkailang. Kinaumagahan, muling nagkita ang dalawa, ngunit dahil sa mga salitang binitiwan ng kasamahan ng kanyang ama, naging mailap at hindi nila alam kung paano babatiin ang isa't isa. Kinagabihan, habang overtime sa trabaho, natikman ni Obom ang bagong timplang alak. Dahil sa mga alaalang masakit na sariwa pa sa kanya, nakainom siya ng higit sa dapat. Nang makita ni Baydal na unti-unting nawawalan ng malay si Obom, inalok niya agad na ihatid ito pauwi. Ngunit mas pinili ni Obom na maupo sa hagdanan at hintaying mawala ang tama ng alak. Matyagang umupo si Baydal sa tabi niya at nakipag-usap. Nang sandaling ipatong ni Obom ang kanyang ulo sa balikat ni Baydal, biglang nagising sa kakaibang damdamin ang binata. Lubos na nalugod ang chairwoman sa bagong alak, ngunit kailangan pa rin niyang maghanap ng profesional na magiging mukha ng brand. Agad na naisip ni Baydal sina Mr. Kim at Obom. Nais niyang magsama ang dalawa sa paggawa ng patalastas. Matapos bihisang mabuti at ayusan, ganap na nag-iba ang anyo ni Obom. Ngunit ito rin ang nagdulot ng pagkainis ni Eran. Pinagbintangan niya si Obom na sinadya ang pananamit upang akitin ang iba. Nang mapansin niyang panig sa kampo ni Obom ang kanyang nobyo, mapait siyang natawa sa inis. Samantala, hindi natuwa si Mr. Kim sa ideya ng paggawa ng komersyal. Mariin niyang hiniling na itigil ang proyekto at tinawag na walang saysay ang ganitong bagay. Para sa kanya, dapat mas ituon ang pansin sa pananaliksik ng tamang teknika sa paggawa ng alak.
Sa pagsusumamo lamang ni Obom na papayag si Mr. Kim na manatili. Samantala, patuloy pa ring nagkukunwaring empleyado ang chairwoman at pumapasok sa tindahan. Matyaga niyang tinuturuan si Obom ng mga kasanayan sa paggawa ng alak. Dahil sa likas na halina ni Obom, agad na nagtungo si Maru upang ipagtapat ang kanyang pag-ibig. At dahil nagkasama na sila dati, unti-unti ring umusbong ang damdamin ni Obom para sa kanya. Kaya masaya niyang tinanggap ang pag-amin ni Maru. Kasabay nito, ibinunyag na rin ni Obom kay Maru ang kanyang tunay na pagkatao. Iminungkahi ni Maru kay Obom na pumunta sa presinto ng pulisya upang isumite ang kanyang impormasyon para sa genetic code. Ang nais lang ni Obom ay madali niyang matagpuan ang kanyang tunay na ama at ina. Ngunit habang palaging nakikita ni Baydal na magkasama at malapit sina Obom at Maru, nagsimula siyang makaramdam ng hindi komportableng damdamin. Sa totoo lang, gusto rin naman niyang maranasan ang matatamis na sandali ng pag-ibig. Subalit sa mga taong minahal niya si Eran, lahat ng oras nito ay ibinuhos sa trabaho. Kahit ang kanilang engagement ceremony ay hindi natuloy ng maayos dahil sobrang abala ang kanyang nobya. Sawa na si Baydal sa ganitong uri ng buhay, kaya't diretsahan niyang sinabi kay Eran na gusto na niyang makipaghiwalay. Naguluhan si Eran sa kanyang narinig. Hindi niya naisip na siya mismo ang naging sanhi ng lahat. Sinubukan pa niyang kumapit sa relasyon nila. Naalala ni Eran na madalas magkita sina Baydal at Obom nitong mga nakaraan, kaya inisip niya na si Obom ang dahilan kung bakit gustong makipaghiwalay sa kanya ang nobyo. Dahil dito, tinakot niya si Obom at inutusang lumayo kay Baydal. Para kay Obom, kakaiba ang mga sinabi ni Eran. Kinagabihan, habang nag-overtime si Obom sa kumpanya, nakatanggap siya ng tawag mula sa presinto ng pulisya. Ipinabatid sa kanya na nakakita sila ng taong tugma ang genetic code sa kanya. Hindi mapakali si Obom sa narinig. Samantala, ipinangako ni Secretary Ann sa chairwoman na hahanapin niya ang nawawalang anak nito, kaya ang impormasyong nakarehistro sa presinto ay siya ring numero ng kanyang telepono. Dahil dito, nakatanggap din siya ng balitang may natagpo ang taong tugma ang genetic code ng chairwoman. Natakot si Secretary Ann na baka bumalik si Obom at mabunyag ang kanyang mga kasalanan sa nakaraan. Kaya't kinabukasan, tinawagan niya ang presinto at nagsinungaling na sumuko na ang mga kamag-anak ni Obom sa paghahanap sa kanya. Kasabay nito, nagtungo rin si Obom sa presinto. Agad niyang hiningi ang impormasyon tungkol sa kanyang mga kamag-anak, ngunit sinabi sa kanya na sumuko na raw ang kabilang panig. Labis na nadismaya si Obom nang umalis sa presinto. Sa hindi inaasahan, nasalubong niya si Secretary Ann. Wala siyang kaalam-alam na ang malupit na taong ito ang dahilan kung bakit siya at ang kanyang mga magulang ay nagkahiwalay ng higit 20 taon. Ang balita mula sa pulisya ay labis na gumimbal kay Obom kaya nawalan siya ng malay sa trabaho. Agad siyang dinala ni Maru pauwi. Habang inaalalayan ni Maru si Obom, biglang dumating ang kanyang adoptive mother at naabutan silang magkalapit. Nagalit ito ng husto at gustong parusahan si Maru. Lagi niyang iniisip na si Obom ay anak sa labas ng kanyang asawa. Kaya mula pagkabata, naging malupit na ang trato niya kay Obom. Ngunit kahit hindi niya gusto ang bata, ayaw pa rin niyang masaktan ito sa usaping emosyonal. Samantala, nang mabalitaan ng chairwoman na nawalan ng malay si Obom sa pabrika, nagdala siya ng pagkain para bisitahin ito. Ngunit hindi sinasadyang nasaksihan ng chairwoman ang pamamahiya ng foster mother kay Obom. Doon lamang niya napagtanto na sa ganitong kalagayan pala namumuhay si Obom. Hindi niya naiwasang maawa sa dalaga. Matapos makipaghiwalay kay Baydal sa kanyang nobya, nais pa rin niyang makita si Obom. Nasaksihan ni Eran ang lahat at inisip niyang inagaw ni Obom ang kanyang kasintahan. Nang malaman pa ni Eran na isinama ni Baydal sina Obom at Maru upang magtrabaho sa kumpanya, lalo siyang nagalit. Dahil dito, sinadya ni Eran na bigyan si Obom ng mabibigat na gawain upang mapalayas siya. Ngunit hindi alam ni Obom ang galit ni Eran laban sa kanya. Tiniis lamang niya ito at ginawa ang mga trabahong itinakda ng kumpanya. Isang araw, habang nagbubuhat si Obom ng mga materyales sa garahe, aksidente niyang natuklasan na ang lalaking nasa loob ng sasakyan sa tapat ay nawalan ng malay. Kahit anong katok ang gawin ni Obom sa bintana, hindi nagpakita ng reaksyon si Secretary Ann sa kagipitan. Napilitan si Obom na gamitin ang fire extinguisher upang basagin ang salamin. Doon lamang niya nadala si Secretary Ann sa ospital. Nang magkamalay si Secretary Ann, nalaman niyang si Obom ang nagligtas sa kanya. Paulit-ulit siyang nagpasalamat, ngunit ni sa panaginip ay hindi niya naisip na ang babaeng ito ang anak ng chairwoman na siya mismo ang dahilan ng pagkakahiwalay. Kinabukasan, nang pumasok si Obom sa trabaho, nakatagpo niya ang chairwoman. Mabilis na nakilala ni Obom na siya ang babaeng madalas tumulong sa kanya. Malinaw na labis ang pagkalinga ng chairwoman kay Obom. Dahil dito, lalong kinamuhian ni Eran si Obom. Habang inoobserbahan ng chairwoman ang trabaho, aksidente niyang nakita ang isang hairpin na nahulog sa sahig. Agad niyang nakilala na ito ay pag-aari ng kanyang anak. Nabigla ang ina at inisip na malapit lamang sa kanya ang kanyang anak. Kaya't dali-dali siyang sumugod sa ginagawang product introduction filming at nagtanong kung kanino ang hairpin na yon. Hindi na iwasang malito si Eran sa asal ng kanyang ina. Hindi niya maunawaan kung bakit ang kanyang laging kalmadong ina ay biglang naging labis ang pagkabalisa. Ang chairwoman ay kumbinsido na nasa paligid ang kanyang anak dahil siya mismo ang gumawa ng hairpin na iyon para sa kanya. Nang malaman ng ama ang kwento, naniwala rin siya na buhay pa ang kanilang bunsong anak. Dahil gustong makipaghiwalay ng kanyang nobyo, ibinuhos lahat ni Eran ang kanyang galit kay Obom. Inakala niya na nahulog na ang puso ng kanyang kasintahan kay Obom. Nasaksihan ni Secretary Ann ang kanilang pag-uusap. Dahil dito, lihim na kinausap ni Secretary Ann ang kanyang anak.
Gusto niyang pakasalan ni Baydal si Eran dahil isa na lamang ang anak ng chairwoman. Kapag naging manugang ng chairwoman si Baydal, madali na niyang makukuha ang kapangyarihan sa buong kumpanya. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-imbestiga si Secretary Ann tungkol kay Obom. Nang makita niya ang pangalan ng adoptive father ni Obom, agad niyang naalala na minsan ay nagpunta ito sa kanya noon. Ipinakita pa ng lalaking iyon ang hairpin na palaging daladala ni Obom mula pagkabata. Sa wakas ay naunawaan ni Secretary Ann na si Obom ang anak ng chairwoman na kanyang iniwan maraming taon na ang nakalipas. Upang malaman kung naalala pa siya ni Obom, iminungkahi ni Secretary Ann na dalhin si Obom sa pagawaan ng alak, ang lugar kung saan una niyang binalak na patayin ang isang tao upang matakpan ang mga bakas. Plano niyang itulak ito pababa. Ngunit mabuti na lamang at sinabi ni Obom na isa siyang ulila. Wala siyang kahit anong alaala tungkol sa mga nangyari noong siya ay bata pa. Dahil dito, hindi sinasadyang napigilan ni Obom ang baliw na plano ni Secretary Ann. Samantala, ayaw pa ring makipaghiwalay ni Eran sa kanyang kasintahan. Lumuhod pa siya at nakiusap para sa kapatawaran nito. Nasaktan ang ama sa nakitang pagbagsak ng dangal ng kanyang anak na babae. Dahil dito, galit siyang nagtungo sa bahay ni na Obom at sinermunan siya na may kasintahan naman siya, kaya bakit hindi pa niya lubayan si Baydal. Kinabukasan, ginanap ang press conference para sa bagong alak. Aksidenteng nakita ni Eran ang hairpin sa bag ng kanyang ina. Dahil sa sama ng loob, itinapon niya ito sa sahig. Sakto namang dumaan si Obom, nakita ito at pinulot. Habang naghahanda sila para sa press conference, biglang bumagsak ang ilaw sa kisame. Mabilis na tumakbo si Baydal upang iligtas si Obom, ngunit siya ang tinamaan ng ilaw. Nang makita niyang pinupunan ng lahat si Obom, galit na ipinagtanggol ni Baydal si Obom at kinondena ang asal ng iba. Agad namang dinala ni Obom si Baydal upang gamutin ang kanyang sugat. Hindi inaasahan, habang naglalakad, biglang naglakas loob si Baydal na umamin ng kanyang nararamdaman kay Obom. Sinabi niyang komportable siya kapag kasama ito. Umaasa siyang maaari siyang pag-isipan ni Obom kahit kaunti, ngunit itinuring lang siya ni Obom bilang isang kaibigan. Wala siyang ibang nararamdaman para dito. Ayaw namang sumuko ni Baydal, kaya't nagtungo siya sa bahay ng chairwoman at hiniling na payagan siyang makipaghiwalay kay Eran. Nang malaman ito ng ina ni Baydal, natakot siya na mawala ang suporta ng pamilya ng chairwoman, kaya't galit siyang pumunta sa bahay ni na Obom upang manggulo. Idineklara niyang nais niyang turuan ng leksyon si Obom. Ngunit nang makita ng adoptive mother ni Obom na inaapi siya, agad siyang tumayo upang ipagtanggol ito. Sa isip niya, siya lamang ang may karapatang mang-api kay Obom at walang ibang babae ang pwedeng gumawa nito. Galit na sinabi ng adoptive mother ni Obom kay ina ni Baydal na umuwi na lamang ito at turuan ang sarili nitong anak. Umalis itong galit na galit. Samantala, dahil iginiit ni Baydal ang pakikipaghiwalay, tuluyan na ring nakansela ang kasunduan ng dalawang pamilya. Hindi matanggap ni Eran ang kinalabasan, kaya't lumuhod siya sa harap ni Obom. Nakiusat si Eran na iwan na lamang nito ang kanyang kasintahan at ibalik sa kanya ang puso ng lalaking mahal niya. Kahit ipinaliwanag ni Obom na wala silang relasyon ni Baydal, ayaw pa ring maniwala ni Eran. Nang makita ng chairwoman ang kalungkutan ng kanyang anak dahil sa pagkasira ng kasunduan sa kasal, nakaramdam siya ng awa para kay Eran. Maging siya mismo ay pinuntahan si Obom at sinermunan ito na siya raw ang sumira sa buhay pag-ibig ng kanyang anak. Samantala, pag-uwi ni Baydal, hindi rin siya nakaligtas sa mga puna ng pamilya. Habang mainit ang pagtatalo ng lahat, muntik nang mabunyag ni Secretary Ann ang tunay na pagkakakilanlan ni Obom. Ayaw pa ring sumuko ni Eran. Sinabi niya sa kanyang kasintahan na hindi siya atras. Mag-isip daw siya ng paraan para pabagsakin si Obom. Kinabukasan, sinadya ni Eran na ipatawag si Obom at inutusan itong ihatid ang mga dokumento sa isang cafe. Ngunit sinabihan niya ang kabilang panig na bigyan si Obom ng pera kapalit nito. Pati litrato ng pangyayaring iyon ay palihim na ipinakuha ni Eran. Kasabay nito, nakatanggap ng balita ang chairwoman na tumagas ang formula ng bagong produkto ng alak. Dahil laging nasa pangangalaga ni Obom ang formula, siya ang unang pinaghinalaan. Kinagabihan, matapos ang trabaho, palihim na naglagay si Eran ng pera sa locker ni Obom, ngunit hindi inaasahan na madidiskubre niya ang hairpin ng kanyang nakababatang kapatid doon. Nagkataon namang bumalik si Obom dahil may kailangan siyang gawin. Galak na tinanong ni Eran kung bakit naroon ang hairpin. Nang malaman niyang kay Obom talaga yon, labis na nagulat si Eran. Hinila niya si Obom palabas ng kumpanya, patungo sa liblib na lugar at tinanong kung bakit ito nagtatrabaho sa Weiner Group. Pagkatapos ay itinulak niya si Obom sa lupa. Hindi matanggap ni Eran na ang tunay niyang nakababatang kapatid ay nasa tabi lamang niya. Kaya bumalik siya sa opisina at winasak ang gamit ni Obom sa mesa. Sa huli, natagpuan niya ang litrato ni Obom noong bata pa ito. Noon lang naniwala si Eran na tunay niyang kapatid si Obom. Ngunit sa halip na matuwa sa pagkakatagpo, nag-alala si Eran na baka ibigay ng ina ang buong kumpanya sa kanyang kapatid kapag bumalik ito. Upang hadlangan yon, nagpasya siyang ilihim ang katotohanan. Pinaratangan pa niya si Obom na nagbenta ng mga kumpidensyal na dokumento ng kumpanya. Kahit anong paliwanag ni Obom, walang naniwala sa kanya. Dahil dito, natanggal siya sa Weiner Group dahil sa umano'y pagbubunyag ng sikreto ng kumpanya. Hindi naniwala si Maru na magagawa iyon ni Obom. Bagkus, inisip niyang si Eran ang nanira kay Obom. Kaya sinundan niya ito upang makahanap ng ebidensya na magpapatunay ng kasinungalingan laban kay Obom. Kinagabihan, labis ang sama ng loob ni Obom sa pagkakatanggal niya sa trabaho. Nagpunta siya sa bahay ng chairwoman upang magpaliwanag,
at sinabing hindi niya ipinagkanulo ang kumpanya, kundi si Eran mismo ang nag-utos sa kanya na maghatid ng dokumento. Pagkarinig nito, nagalit si Eran at itinulak si Obom. Doon muling naalala ni Obom ang mga alaala noong bata pa siya, ang kanilang pag-aagawan sa mga bagay. Galit na galit ang lola, binuhusan siya ng tubig sa mukha at sinisi na inagaw niya ang fiancé ni Eran. Ngayon pa raw ay balak pa niyang ilantad ang mga sikreto upang sirain ang Winer. Kahit anong paliwanag ni Obom, walang naniwala sa kanya at pinalayas pa siya sa bahay. Kinabukasan, nakatanggap siya ng balita mula sa isang katrabaho na ang tunay na nagkanulo sa kumpanya ay nasa loob pa rin. Kaya't nagmadali siyang bumalik upang mahuli ang taong iyon. Ngunit nang makita ng tao si Obom na nag-iisa, tinangka niya itong saktan. Mabuti na lang at dumating ang isang gwapong lalaki sa tamang oras. Pinarusahan niya ang taong iyon para kay Obom at siya pala ay ang tunay na ama ni Maru. Hindi sumuko si Obom kaya nagpasya siyang muling harapin si Eran. Subalit bago pa siya makapagsalita, umalis na si Eran. Wala siyang nagawa kundi sumakay ng taxi at habulin ito. Habang nagmamaneho, aksidenteng nabangga ni Eran ang puno sa gilid ng kalsada. Dali-dali siyang kumuha ng telepono at tumawag sa kanyang ina upang humingi ng tulong. Agad namang tumakbo si Obom at nakita niyang sugatan si Eran. Nais sanang tawagan ni Obom ang ospital, ngunit dumating din noon ang chairwoman at si Secretary Ann. Nang tanungin ng chairwoman kung bakit nangyari ang aksidente, sagot ni Eran ay tinakot daw siya ni Obom. Ginawa niya iyon upang mapaalis si Obom. Lubos na naniwala ang chairwoman sa salita ng anak. Galit na sinampal niya ng malakas si Obom. Mariin niyang binalaan si Obom na huwag muling magpapakita sa kanila, kung hindi ay hindi niya ito mapapatawad. Labis na nasaktan si Obom. Pagka-uwi niya, nadatnan niya roon ang ina ni Baydal na naghihintay. Sinermunan siya nito tungkol sa lahat ng mga nangyaring eskandalo kamakailan. Sobrang pagod at bigo na si Obom kaya nagpasya siyang mag-impake at umalis sa lugar na nagdudulot lamang sa kanya ng paghihirap. Nang mabalitaan ng kanyang adoptive mother na tumakas si Obom, galit siyang nagtungo sa Winer upang singilin ang chairwoman. Ngunit laking gulat niya nang aksidente niyang makita ang abiso ng chairwoman tungkol sa paghahanap sa nawawalang anak. Noon niya agad nakilala na si Obom ang batang iyon. Nalalaman din ni Maru ang katotohanan kaya't nagmadali siyang pumunta upang sabihin na si Obom ang matagal nang nawawalang anak ng chairwoman. Lubos na nabigla ang chairwoman sa narinig. Dahil sa matinding pagkabigla, nawalan siya ng malay sa mismong lugar. Samantala, nakasakay na ng bus si Obom patungo sa ibang lugar upang magsimula ng bagong buhay. Pagkagising ng chairwoman, dali-dali siyang tumakbo sa bahay ng adoptive mother ni Obom upang hanapin ito, ngunit matagal siyang naghanap at hindi pa rin natagpuan ang kanyang anak. Hindi nagtagal, dumating din ang kanyang asawa matapos marinig ang balita. Binasa nila ang diary ng adoptive father ni Obom noong ito ay nabubuhay pa. Ang nilalaman nito ay muntik ng ikahimatay ng kanyang adoptive mother. Noon lamang niya nalaman na hindi pala anak sa pagkakasala ang pagkatao ni Obom, kundi isang batang inampon ng kanyang asawa. Naalala ng chairwoman ang lahat ng nagawa niyang mali kay Obom. Labis siyang nanlumo at hindi makapagsalita. Sinisi niya ang sarili na hindi siya naging mabuting ina. Nasa tabi lamang pala niya ang tunay niyang anak, ngunit hindi niya ito nakilala at siya pa mismo ang nanakit dito. Pagkatapos malaman ni Eran ang katotohanan, agad siyang nagkunwaring wala siyang alam. Nagsinungaling pa siya na hindi raw niya alam ang totoo. Samantala, dahil wala nang mapuntahan si Obom, nagpasya siyang tumakbo papunta sa bahay ni Mr. Kim. Balak niyang pansamantalang manatili doon at natutunan pa niya ang kasanayan nito sa paggawa ng alak. Nang malaman ni Maru ang tirahan ni Obom, agad siyang nagpunta roon. Sinabi niya kay Obom na siya ang tunay na anak ng chairwoman. Bagamat lubos na nagulat si Obom sa balitang iyon tungkol sa kanyang tunay na ina, nang maalala niya ang lahat ng nagawa ng chairwoman laban sa kanya, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan iyon. Upang mapaniwala agad si Obom, hiniling ng chairwoman kay Maru na yayain si Obom na makipagkita, ngunit sa halip ay dinala muna niya ito sa isang restaurant para kumain ng masarap na pagkain. Ngunit anuman ang gawin ng chairwoman, hindi pa rin mabura ni Obom ang bigat ng kanyang kalooban. Kaya't nagdala na lamang ng mga regalo ang chairwoman upang humingi ng tawad sa adoptive mother ni Obom. Umaasa siyang mapapayuhan nito si Obom na bumalik sa kanya. Ngunit nang makita ng adoptive mother ang mga regalo, wala itong pakialam. Hindi lamang niya hindi tinanggap ang mga ito, kundi itinapon pa niya pabalik. Malakas niyang idineklara na hindi niya hahayaang bumalik si Obom sa kanyang tunay na ina. Ngunit dumating bigla ang may-ari ng bahay ng araw na yon. Dahil hindi pa nakakapirma ng kontrata ang adoptive mother ni Obom, sinadya ng landlord na pahirapan sila. Gusto niyang paalisin ang pamilya. Kung ayaw nilang mapalayas, kailangan nilang magdeposito ng 100 milyong won. Dahil wala siyang ganung kalaking halaga, napilitan ang adoptive mother ni Obom na pumunta sa Winer Group at humingi sa chairwoman ng 100 milyong won bilang gantimpala sa pagpapalaki niya kay Obom ng 20 taon. Aksidenteng nasaksihan ni Obom ang tagpong ito at galit niyang pinuna ang ginawa ng kanyang adoptive mother. Alam ng lola na nangangailangan ng pera ang adoptive mother ni Obom, kaya tahimik siyang nagtungo sa bahay nito. Dala niya ang lahat ng kanyang ipon at iniabot sa adoptive mother ni Obom. Umaasa siyang payagan nitong bumalik si Obom sa kanyang tunay na ina. Ngunit mariing tumanggi ang adoptive mother. Kinabukasan, nagdala ng malaking halaga ng pera ang chairwoman para ibigay sa adoptive mother ni Obom. Nang malaman ito ni Obom, siya mismo ang nagbalik ng pera sa chairwoman. Humingi ng tawad ang chairwoman kay Obom. Sinabi niya na hindi niya dapat tinrato ng ganoon si Obom noon.
Ngunit dala pa rin ang alaala ng nakaraan, hindi gustong makipag-usap pa ni Obom. Ipinilit niyang ibalik ang pera sa kamay ng chairwoman. Mariin niyang sinabi na hindi na siya babalik sa bahay na yon. Habang patuloy na ginugulo ng landlord ang pamilya ng kanyang adoptive mother, biglang dumating ang tunay na ama ni Maru. Gumastos siya upang bilhin ang buong kalye. Sa huli, hindi na kinailangang lumipat ang pamilya ng adoptive mother ni Obom. Samantala, patuloy na kinukulit ni Aaron ang kanyang dating nobyo, at nagkataon namang nasaksihan ito ni Secretary Ann at ng kanyang asawa. Alam na ng asawa na si Obom ang bunsong anak ng chairwoman, kaya't sinabi niya na basta't maging manugang ng chairwoman ang kanilang anak, hindi siya tututol kung liligawan nito si Obom. Labis na nag-alala si Aaron matapos marinig iyon. Lalo pang lumalim ang galit niya kay Obom. Upang maibalik si Obom sa kanya, nagdala ang chairwoman ng ebidensya na nagpapatunay na matagal na niyang hinahanap si Obom sa bahay ng adoptive mother nito. Ngunit sinabi ni Obom sa chairwoman na isa lang ang kanyang ina, at iyon ay ang kanyang adoptive mother. Binalaan ni Obom ang chairwoman na huwag na siyang gambalain. Pinanood ni Obom ang likuran ng chairwoman habang dahan-dahan itong umaalis. Bagamat masakit sa kanyang kalooban, nagkunwari siyang walang nararamdaman. Nang muntik nang mabangga ng truck ang chairwoman, dumating si Obom sa oras upang iligtas siya. Sa wakas ay natigatig ang adoptive mother ni Obom nang makita ito. Pagka-uwi, dali-dali niyang inayos ang kanyang mga gamit at pinaalis si Obom. Pagkatapos, ipinaalam niya agad sa tunay na ama at ina ni Obom na sunduin na ang kanilang anak. Alam ni Obom na hindi totoong gusto siyang palayasin ng kanyang adoptive mother, kaya't sumama siya pauwi sa chairwoman. Nang makita ang marangyang silid, nakaramdam si Obom ng matinding pagkailang. Hindi niya alam kung paano makakapanatili roon. Nang malaman ni Aaron na nakabalik na ang kanyang nakababatang kapatid, uminom siya ng uminom upang maibsan ang kalungkutan. Nang malasing, ibinuhos niya lahat ng kanyang sama ng loob kay Maru at sa nakababatang kapatid nito. Pagkatapos, ininsulto niya si Obom. Kinabukasan, bumalik si Obom sa trabaho sa Weiner. Sa oras ng tanghalian, dumating ang ama dala ang pagkain para sa kanyang asawa at anak. Nang makita ni Aaron kung gaano kamahal ng kanyang mga magulang si Obom, hindi siya mapakali. Hindi niya hahayaang maagaw ang pagmamahal na para sa kanya. Kahit patunay na kapatid niya si Obom, hindi niya ito tatanggapin. Para mapaalis si Obom sa kumpanya, agad na nakaisip ng plano si Aaron. Habang kumakain ang pamilya, iminungkahi niyang magdaos ng salusalo para sa pagbabalik ni Obom. Inimbitahan pa niya ang lahat ng kaibigan at kamag-anak. Ngunit nang magtipon ang mga kamag-anak, ikinumpara nila ang dalawang magkapatid. Habang nakakaramdam ng pagiging maliit si Obom, sinadya ni Aaron na iligtas ang sitwasyon. Pinuri ng lahat si Aaron at sinabing mahal niya ng labis ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit hindi nila alam na palabas lamang ang lahat. Habang nagbubuhos ng Diyos, naisip ni Aaron na nais ng kanyang kapatid na agawin ang pagmamahal ng kanilang ina. Dahil dito, galit niyang pinisa ang baso hanggang sa mabasag. Nang makita ni Obom ang kamay ng kanyang kapatid na puno ng dugo, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Akala ni Obom na nasugatan ang kanyang kapatid dahil sa paghahanda nito ng party para sa kanya. Inisip ni Obom na talagang gusto siya ng kanyang kapatid, kaya't magalang niyang tinawag si Aaron na ate. Ngunit nang wala ng ibang tao, diretsahang sinabi ni Aaron na ayaw niyang bumalik si Obom sa bahay na yon. Lalong hindi gusto ni Aaron na mas gumanda ang buhay ni Obom kaysa sa kanya. Lubhang nadismaya si Obom sa mga salitang iyon. Ngunit nang tangkain ni Obom na umalis, pinigilan siya ni Aaron dahil sa harap ng lahat ay palagi siyang nagpapakita ng imahe ng isang mabuting ate. Kinagabihan, nang kakakatulog pa lamang ni Obom, nagmulat siya at nakita si Aaron na nakaupo sa tabi ng kama. Sa hindi inaasahan, humarap si Aaron at humingi ng tawad kay Obom. Maging ang magkasinturong pulseras ay siya mismo ang nagsuot kay Obom. Naguluhan si Obom sa mga ginawa ni Aaron. Hindi rin niya alam kung talagang mahal siya ng kanyang kapatid o hindi. Samantala, nais ng chairwoman na ipahayag ang tunay na pagkatao ni Obom sa harap ng mga empleyado ng kumpanya, kaya't nagpasya siyang ipakilala ito sa anunsyo ng bagong produkto. Lubhang hindi natuwa si Aaron sa ginawa ng kanyang ina. Dahil sa galit, winasak niya ang lahat ng mga sampol na alak para sa display. Nang matuklasan ni Obom na nawasak ang mga ito, agad siyang nagtungo kasama si Maru sa pabrika ng alak upang kumuha ng panibago. Ngunit sa pagbabalik, naganap ang isang hindi inaasahang aksidente. Nang malaman ng chairwoman ang insidente, agad siyang nagtungo sa ospital. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag nang makita niyang ligtas si Obom. Dumating din ang adoptive mother ni Obom nang mabalitaan niyang nasugatan ito. Pinagalitan niya ang chairwoman dahil hindi nito naalagaan ng maayos si Obom. Natakot ang chairwoman na muling kunin ng adoptive mother si Obom, kaya't inalok niya ito ng 500 milyong won kapalit ng paglilipat ng household registration ni Obom sa kanya. Ipinadala ng chairwoman si Secretary Ann sa bahay ng adoptive mother ni Obom. Nang malaman ng adoptive mother na 3 taon siyang hindi makikita ni Obom, nagalit siya at mariing tumanggi. Kasabay nito, nalaman din ni Obom na nagpunta si Aaron sa sample room, kaya't tinanong niya kung sinadya ba nitong basagin ang mga alak na nakadisplay. Nainis si Aaron at nakipagtalo kay Obom. Pati sila mismo ay nagtungo sa sample room. Hindi sinasadyang nasabi ni Aaron na siya nga ang sumira ng mga sampol na alak. Narinig ng chairwoman ang sinabi ni Aaron at labis siyang nagalit. Kaya iminungkahi niyang si Obom na lamang ang manguna sa proyekto ng development. Lubhang nagulat si Aaron sa desisyong iyon. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang trabaho, dumating ang siga na dati niyang inupahan para lihim na kumuha ng mga larawan.
Tinakot siya nito na kung hindi siya magbibigay ng pera, ibubunyag niya ang lahat ng katotohanan sa chairwoman. Mabuti na lamang at dumating si Baydal sa oras at nakuhang maagaw ang recording pen mula sa kamay ng siga. Kinagabihan, nakikinig si Eran ng laman ng recording sa kanyang silid, ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Pagkarinig ng buong nilalaman, natanto ng ama na sinaktan ni Eran si Obom. Galit na galit niya itong pinagalitan at sinermonan dahil sa sobrang kalupitan nito. Diretsahang inamin ni Eran ang kanyang pagkakamali at pagkatapos ay nag-impake ng kanyang gamit at umalis ng bahay. Agad na hinabol siya ni Obom upang pigilan, ngunit itinulak lamang siya ni Eran. Sa pagkakataong iyon, inihayag din ni Eran ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang kanyang nakababatang kapatid. Sinabi niya sa kanilang ina na natatakot siyang maagaw ni Obom ang lahat ng bagay na mayroon siya. Kinagabihan, nang makatulog si Eran, napanaginipan niya na pinalayas siya ng kanyang pamilya. Dahil dito, lalo pa siyang kinasuklaman si Obom. Kinabukasan, kusang lumapit si Obom kay Eran upang makipag-usap. Nais niyang maibsan ang alitan sa pagitan nila. Ngunit kahit anong sabihin ni Obom, nanatiling tahimik si Eran. Hindi nagtagal, napansin ni Obom na may mali. Alam ni Baydal na hindi makapagsalita si Eran, kaya't agad niya itong dinala sa ospital. Ngunit natakot si Eran na maagaw ni Obom ang kanyang posisyon. Kaya't tumanggi siyang magpagamot at iginiit na bumalik sa kumpanya upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Mabilis na nalaman ng chairwoman ang tungkol sa kapansanan ni Eran sa pakikipag-usap. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi raw niya nabigyang pansin ang damdamin ni Eran. Malungkot din ang lola. Inakala niyang kapag nahanap na nila ang nawawalang apo, magiging masaya ang kanilang pamilya. Hindi niya inasahang magkakasakit si Eran. Nang makita ni Eran na nagkasala ang lahat dahil sa kanyang kalagayan, dama niya rin ang malasakit ng kanyang pamilya para sa kanya. Nais ng chairwoman na bumawi kay Eran sa panahong inilalaan niya sa paghahanap sa bunsong anak. Kaya't napagpasyahan niyang ilipat ang ilang bahagi ng kanyang mga shares kay Eran. Nang malaman ng balita, natuwa si Eran. Ngunit nang marinig niyang nais ng kanyang ina na si Obom ang mamahala sa bagong wine research lab, nagsimula siyang makaramdam ng selos. Kinailangan ni Eran na humanap ng paraan upang pigilan ang desisyon ng kanyang ina. Sa mga oras na yon, tumunog ang cellphone ni Eran. Nang malaman niyang galing ito sa isang restaurant, sinabi niya na hindi siya magbebenta ng alak doon. Narinig ni Obom ang boses ni Eran at doon niya napagtanto na nakakapagsalita na pala ito. Mabilis siyang hinila ni Eran at sinabi na siya na lamang ang magpapaliwanag sa kanilang mga magulang. Nakiusap din siya kay Obom na panatilihin itong lihim. Samantala, labis na nag-aalala si Secretary Ann. Lumabas na dahil na isapubliko ang tunay na pagkatao ni Obom, muling tumawag ang taong binentahan niya ng lihim noon at humihingi ng pera. Nang sagutin ni Secretary Ann ang tawag, aksidenteng nadiskubre ito ng kanyang anak. Palihim na sinundan siya ni Baydal hanggang hagdanan. Mula noon, hindi sinasadyang nalaman ni Baydal ang buong katotohanan mula sa kanyang ama. Lubhang nabigla si Baydal. Lumalabas na sinadya pala ng kanyang ama na talikuran si Obom noong araw na yon. Kinabukasan, nalaman ni Eran na ipinalit siya ng kanyang ina kay Obom para sa isang panayam sa TV station. Kaya't nagmadali siyang pumunta roon at pinilit si Obom na ihinto ang recording. Labis itong ikinagulat ng chairwoman. Nang malaman niyang matagal nang nakakapagsalita si Eran, inisip ng chairwoman na sinadya siyang lokohin ng anak. Dahil dito, nagpasya siyang bawiin ang mga shares na naipasa na niya dati kay Eran. Samantala, nang mabatid ni Secretary Ann na alam na ng kanyang anak ang kanyang lihim, desperado niyang pinigilan ito sa pagbubunyag ng katotohanan. Lumuhod siya sa harap ng anak at nagmakaawang panatilihin itong lihim. Ngunit dahil nais niyang burahin ang lahat ng bakas ng ebidensya, binalak pa niyang pumatay. Mabuti na lamang at palihim siyang sinundan ni Baydal at naawat siya sa oras. Nabasa ni Baydal ang mga tala tungkol sa pagkawala ni Obom, kaya't agad siyang tumakbo papunta sa bahay ng chairwoman upang ilantad ang lahat. Subalit nang maalala niya ang kanyang ama, hindi na niya naidiretso ang pagsasalita. Samantala, napansin ni Eran na tila may problema ang kanyang dating nobyo, kaya tinanong niya ito. Hindi na naglihim ang binata at isiniwalat ang buong katotohanan tungkol sa pagkawala ni Obom noon. Hindi akalain ni Eran na ganoon pala si Secretary Ann, ngunit dahil nais pa rin niyang makasama ang dating nobyo, nagpasya siyang sirain ang lahat ng ebidensya. Nagkataon namang dumating si Obom upang apulahin ang apoy. Ang pagtatalo ng dalawa ay nakatawag ng pansin ng chairwoman. Dahil dito, mabilis na naagaw ni Eran pabalik ang diary. Nang makita ng ama na hindi maganda ang relasyon ng dalawang anak, naisip niyang ipadala si Obom sa ibang bansa upang mag-aral. Kinabukasan, nakatanggap si Obom ng tawag mula sa isang estranghero. Ayon dito, alam niya ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Obom noon. Habang patungo si Obom sa pakikipagkita, bigla niyang nakasalubong si Secretary Ann. Mabilis itong tumakbo papunta sa surveillance room at pinaalis ang gwardiya. Sa mga oras na yon, nakapasok na si Obom sa elevator. Pinindot ni Secretary Ann ang stop button. Dama ni Obom na may kakaiba. Sa kabutihang palad, dumating si Maru sa tamang oras at nailigtas siya. Samantala, ginamit ni Eran ang lihim tungkol sa pag-abandona ni Secretary Ann sa kanyang nakababatang kapatid upang takutin ang kanyang dating nobyo. Sinabi niya na kung hindi siya papakasalan nito, isisiwalat niya ang katotohanan noon. Upang maprotektahan ang kasalanan ng kanyang ama, napilitan si Baydal na pumayag. Ngunit nang magtungo siya sa bahay ng chairwoman upang mag-propose, mariin siyang tinutulan ng chairwoman. Sa palagay niya, may hindi malinaw na ugnayan si Baydal sa kanyang dalawang anak. Kung ipapakasal niya ang anak dito, tiyak na hindi magiging masaya ang kanyang anak.
Sinadya rin ng chairwoman na ipatigil ang lahat ng trabaho ni Aaron sa kumpanya. Ngunit nanatili pa ring matigas ang ulo ni Aaron. Isinama pa niya si Obom at ang ina ni Baydal upang sumukat ng mga damit pangkasal. Pagka-uwi, binalaan ni Aaron si Obom na huwag nang lalapit muli sa kanyang nobyo. Kahit ipinaliwanag ni Obom na wala siyang gusto kay Baydal, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Aaron. At nang makita niyang dumating ang kanilang ama, nagkunwari siyang nadapa at bumagsak sa sahig. Lumabas na gusto lamang ni Aaron na ipaniwala sa kanyang ama na inaapi siya ng nakababatang kapatid. Ngunit matapos gawin iyon, pakiramdam niya ay hindi pa sapat. Sinadya pa niyang hiwain ang kanyang damit pangkasal at itinapon ito sa harap ng kwarto ni Obom. Nang lumabas si Obom, nakita niya ang punit na damit at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi inaasahan, nahuli siya ng kanilang ama. Kahit ipinaliwanag ni Obom na hindi siya ang pumutol sa damit ni Aaron, naniwala pa rin ang ama na nagsiselos siya sa kapatid kaya sinira niya ang wedding dress. Kinabukasan, dinala ni Aaron si Baydal sa kanilang bahay. Nang matuklasan ito, labis na nagalit ang chairwoman at agad na nakipagtalo sa kanyang asawa. Sinisi naman ng lola si Obom. Inisip niyang hindi lang sinira ni Obom ang kasal ni Aaron, kundi siya rin ang dahilan ng pag-aaway ng mga magulang. Labis na nasaktan si Obom matapos marinig ito. Akala niya ay magiging masaya siya sa pagbabalik sa pamilya, ngunit kabaliktaran ang natanggap niya, masama pa ang trato ng lahat sa kanya. Mabilis na dumating ang araw ng pagtikim ng bagong alak. Nais ni Aaron na lubusang mabigo si Obom. Kaya't hindi lang niya itinapon ang lahat ng inihandang sampol na alak, pinalitan pa niya ito ng lumang alak na dati nang ginagawa ng kumpanya. Agad na, nang matikman ng chairwoman at ni Secretary Ann ang alak, napansin nila ang problema. Akala nila ay nagmamagaling lang si Obom, kaya't dinala niya ang alak na dati nang inanunsyo para ipatikim sa lahat. Sinubukan sanang magpaliwanag ni Obom, ngunit hindi na siya pinakinggan ng chairwoman. Pakiramdam pa nga niya ay lalo nang lumalayo ang relasyon nilang mag-ina. Para silang dalawang estranghero, hindi mag-ina. Dahil dama ng ama na gulo na ang kanilang pamilya, binigyan niya ng pera si Obom at sinabihang pumunta muna sa bahay ng kanyang kinikilalang ina upang pansamantalang doon tumira. Dahil sa lahat ng kanyang naranasan, tuluyang nawala ang pag-asa ni Obom sa pamilyang ito. Kaya tahimik niyang ipinag-impake ang kanyang mga gamit at umalis sa bahay. Hindi napigilan ni Aaron ang mapangiting kasiyahan nang makita ang pag-alis ng kapatid. Kinabukasan, nalaman ng chairwoman na pinapunta ng kanyang asawa si Obom sa kinikilalang ina. Natakot siyang muli niyang mawala ang anak, kaya't agad siyang nagmadaling hanapin ito. Sa parehong oras, natuklasan naman ni Obom na nagde-date ang kanyang kinikilalang ina at ang ama ni Maru. Pinag-uusapan pa nila ang tungkol sa pagpapakasal. Ayaw nang makaabala pa ni Obom sa kanyang kinikilalang ina, kaya't nag-impake siyang muli at umalis sa bahay nito. Hinanap siya ng chairwoman ngunit hindi siya natagpuan. Nang mabalitaan ng kanyang kinikilalang ina na umalis si Obom, agad siyang nagpunta sa bahay ng chairwoman upang maningil. Sinisi niya ang pamilya sa pag-abandona kay Obom ng higit 20 taon at ngayong nahanap na nila ito, hindi pa rin nila tinrato ng maayos si Obom. Dahil wala na siyang mapuntahan, napilitan si Obom na magtrabaho sa isang restaurant. Ngunit dahil manyakis ang amo, gabi-gabi ay kailangan niyang harangan ng mesa ang pinto upang makatulog ng payapa. Mabilis na natuklasan ni Aaron kung nasaan si Obom. Para tuluyang mawala siya sa kanyang paningin, inilabas ni Aaron ang tiket sa eroplano at inutusan si Obom na pumunta sa ibang bansa. Nakipagsabuatan pa siya kay Secretary Ann upang ipaalam sa lahat na nagbakasyon si Obom sa abroad. Kinabukasan, pumunta si Secretary Ann at ang kanyang asawa sa bahay ng chairwoman upang maghatid ng regalo. Laking galit ng chairwoman nang marinig iyon at sinabi niyang kailangan munang hintayin si Obom bago makapagpakasal si Aaron. Labis na nalungkot si Aaron sa narinig. Iniisip niya na ang kanyang ina ay may malasakit lamang sa kanyang nakababatang kapatid. Lalo nitong pinatibay ang kanyang loob na huwag nang hayaang makabalik si Obom sa bahay na iyon. Dahil sa pagkawala ni Obom, si Mr. Kim na ang namahala sa pananaliksik tungkol sa bagong alak. Matapos tikman ang alak na ginawa ni Obom, labis itong ikinatuwa ni Mr. Kim. Iminungkahi niya sa chairwoman na gawing pangunahing produkto ng susunod na batch ang alak ni Obom. Upang sirain ang dangal ni Obom, sinadya ni Aaron na lagyan ng kemikal na sangkap ang alak. Sa hindi inaasahan, nakita ni Mr. Kim ang palihim na kilos ni Aaron. Nang dumating ang araw ng pagpapakilala ng bagong alak, natuklasan ng mga shareholders na may kakaibang lasa ito, kaya agad nilang kinansela ang pamumuhunan. Dahil dito, nauwi sa kabiguan ng anunsyo at agad na pinalibutan ng mga reporter ang kumpanya. Para lang makamit ang kanyang layunin, itinulak pa ni Aaron ang kumpanya sa isang mahirap na sitwasyon. Alam ni Teacher Kim na si Aaron ang may kinalaman sa bagong alak, kaya't binalaan niya itong umamin na bago pa niya isumbong sa chairwoman ang totoo. Tinangkang suhulan ni Aaron si Teacher Kim, ngunit tumanggi itong makisangkot sa bagay na laban sa kanyang konsensya. Habang nagpupumiglas ang dalawa, aksidenteng nahulog si Teacher Kim sa lawa. Nataranta si Aaron at kinuha ang kanyang telepono upang tumawag ng pulis. Ngunit agad niyang naisip na hanggat hindi nasasagip si Teacher Kim, mananatiling sikreto ang lahat. Pagbalik niya, ipinasa ni Aaron ang kasalanan ng paglalagay ng additives kay Teacher Kim. Dinala pa niya ang kanyang ina sa silid pananaliksik ni Teacher Kim at kunwaring natagpuan doon ang bote ng kemikal. Kahit marami ng ebidensya ang pinalabas ni Aaron, hindi pa rin naniwala ang chairwoman na kayang gawin yon ni Teacher Kim. Nagpa siya ang chairwoman na hintayin ang pagbabalik ni Teacher Kim upang linawin ang lahat. Mabilis na dumating ang araw ng kasal nina Aaron at Baydal. Ipinilit ni Aaron ang pagpapakasal kay Baydal sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina. Galit ang ina at tumangging dumalo sa kasal.
Bagaman labis na nalungkot si Eran, itinuloy pa rin niya ang pagpapakasal sa lalaking ito. Naisa nang bumati ni Obom sa kanyang kasal, ngunit naisip niyang hindi siya tatanggapin ni Eran, kaya't agad siyang umalis. Nang malaman ng chairwoman na aalis na si Obom, nakiusap siya kay Baydal na pigilan ito. Paulit-ulit humingi ng tawad ang chairwoman at ipinakiusap kay Obom na patawarin siya. Ngunit kahit ganoon, malamig na umalis si Obom. Sa parehong araw, habang nagtatrabaho, napagbintangan siyang magnanakaw ng isang customer kaya dinala siya sa presinto. Kailangan muna ng piyansa bago makalabas si Obom. Kaya wala siyang nagawa kundi tawagan si Maru. Ngunit dahil nasa pulong si Maru, wala ito sa kanya ang telepono. Pumasok si Secretary Ann at narinig ang pagtunog ng cellphone, kaya nalaman niyang may pinagdadaanan si Obom. Agad siyang pumunta sa presinto upang piyansahan si Obom. Ngunit habang palabas na si Obom, may isang tao ang aksidenteng bumangga sa kanya at natumba. Nakita ni Obom ang likod ni Secretary Ann sa malayo at bigla niyang naalala ang eksena noong araw na siya'y iniwan. Sa itsura ni Obom, napansin din ni Secretary Ann na baka may naalala na ito. Inilabas ni Secretary Ann ang tiket sa eroplano at sinabi niyang nais niyang ipapunta si Obom sa ibang bansa upang mag-aral. Ngunit ayaw nang sumunod ni Obom sa kanyang mga plano. Labis na nagalit si Secretary Ann sa pagtanggi nito at tinanong siya kung ano ang naalala niya. Hindi itinago ni Obom ang katotohanan. Sinabi niyang alam niya na si Secretary Ann ang siyang nag-abandona sa kanya noon. Dahil natatakot si Secretary Ann na mabunyag ang kanyang kasalanan, nakaisip siya ng paraan para kusang umalis si Obom. Gabi na at naghahanda ng matulog si Obom nang biglang may magnanakaw na pumasok. Dumating si Secretary Ann sa oras upang iligtas siya. Labis ang pasasalamat ni Obom sa kanyang tulong. Ngunit lahat ng iyon ay palabas lamang na isinulat at inartehan ni Secretary Ann. Labis namang nag-alala si Maru nang malaman niya ang kalagayan ni Obom. Kaya pumunta siya sa kanyang tunay na ama at umasa na matutulungan nito si Obom. Hindi pala totoong tambay at walang trabaho ang ama ni Maru gaya ng sinasabi ng lahat. Siya pala ay mayaman ngunit namumuhay ng sobrang simple. Dinala ng ama ni Maru si Obom sa isang villa at sinabi rito na binili niya ang lugar na yon noon upang gawing bahay nila ng adoptive mother ni Obom. Nauunawaan niya ang sitwasyon ni Obom at alam niyang hindi ito masaya sa piling ng kanyang tunay na ina. Kaya sinabi niyang dito na siya tumira sa villa kasama nila. Sa oras na yon, hindi inaasahan na muling bumalik si Teacher Kim na buhay pa pala. Nang malaman ni Obom na si Mr. Kim ay napagbintangan dahil sa alak na siya mismo ang gumawa, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa kanya. Kaya bumalik si Obom sa Winer upang alamin ang katotohanan. Nabahala naman si Eran nang marinig niyang nagbalik si Obom. Natakot si Eran na siya ang mapaghinalaan. Kinabukasan, dumating ang asawa ni Secretary Ann sa kumpanya at aksidenteng narinig ang usapan ng kanyang anak at manugang. Doon niya nadiskubre na ang taong nag-abandona kay Obom ay ang kanyang sariling asawa. Pagkarinig niya nito, labis siyang natakot at nayanig. Hinarap niya ang asawa at tinanong kung totoo bang siya ang gumawa noon. Sa harap ng pagtatanong ng kanyang asawa, napilitan si Secretary Ann na aminin ang totoo. Noon daw, malubha ang sakit ng kanyang biyenan at kailangan ng malaking halaga para sa pagpapagamot. Kaya wala nang nagawa si Secretary Ann kundi ibenta ang mga sikreto ng kumpanya. Dahil natatakot siyang ibunyag ni Obom ang katotohanan, iniwan niya ito. Nagkataon namang papunta rin sa rooftop si Maru at narinig niya ang lahat ng sinabi ni Secretary Ann. Gustong sabihin ni Maru kay Obom ang buong katotohanan. Ngunit nakita ito ng asawa ni Secretary Ann at agad niya itong pinigilan. Sinamantala niya ang pagkakataon at hinila si Obom papunta sa hagdanan at nagsinungaling na gusto raw ni Maru na maging manugang ng chairman. Kaya napilitan si Maru na magsinungaling kay Obom. Dahil labis ang kanyang pagkataranta, naitulak niya si Obom sa sahig. Ang pagkakahulog na iyon ang biglang nagpaalala kay Obom ng eksena noong araw na siya ay iniwan. Malinaw na naalala ni Obom na si Secretary Ann ang gumawa noon. Agad siyang umuwi upang tanungin ang chairman tungkol sa buong katotohanan. Ngunit nagkunwaring nahimatay si Eran upang pigilan si Obom. Iniisip kasi ni Eran na kapag nasabi ni Obom ang katotohanan noon, magkakaroon ito ng pagkakataong magmana ng kumpanya. Kaya parehong si Eran at ang kanyang asawa ay nag-isip ng paraan upang hadlangan si Obom na magsabi ng totoo. Kahit si Baydal, sa puntong ito, ay hindi na pinapahalagahan ang kanilang nakaraan. Para lamang maprotektahan ang kanyang ama, gagawin niya ang kahit ano. Kinabukasan, pinuntahan ni Baydal si Obom at binalaan siyang huwag isiwalat ang nangyari noon. Nang makita ni Maru na tinatakot si Obom, agad siyang sumugod at binugbog si Baydal. Para ipagtanggol ang kanyang asawa, ginawa ng asawa ni Secretary Ann ang lahat, lumuhod pa siya at taimtim na nakiusap kay Obom na patawarin sila. Kinuha pa niya ang papeles ng annulment mula sa kanyang anak at manugang. Sinabi niyang masaya raw ang kanyang anak at asawa, ngunit ngayon ay napipilitan silang maghiwalay dahil kay Obom. Bagaman gusto talagang isiwalat ni Obom ang katotohanan, ayaw niyang sirain ang kasal ni Eran. Kinabukasan, habang nasa trabaho, napansin ni Obom na laging sumusuka si Eran. Mabilis niyang tinanong si Eran kung buntis ba ito. Nakita ni Eran na inosente si Obom, kaya naisip niyang gamitin ang pagbubuntis bilang hadlang para hindi na masabi ang katotohanan. Samantala, palihim na ibinenta ng lola at tiyahin ni Obom ang winter chain ng mga tindahan sa mababang halaga. Hindi na talaga matiis ng chairman ang mga asal nila. Sa tindi ng galit, pinaalis niya ang mga ito sa kanyang bahay. Dahil wala nang mapuntahan, napilitan silang tumakbo papunta sa bahay ni Secretary Ann. Biglang nakaisip ng masamang plano ang asawa ni Secretary Ann nang makita niya ito.
Sinabi niyang gusto niyang palitan ang kanyang asawa bilang chairman. Kinabukasan, ini-interview ng media ang chairman. Siyempre, hindi pinalampas ng asawa ni Secretary Ann ang pagkakataon, kaya sinabi niyang sinisiraan daw ng lola ang chairman sa harap ng mga reporter. Natural na naniwala si Lola sa sinabi ng asawa ni Secretary Ann, kaya sa harap mismo ng media, sinabi niyang pinalayas siya ng chairman mula sa kanilang bahay. Nang makita ito, dali-daling pinigilan ni Aaron ang kanyang lola. Sa mga oras na yon, dumating si Obom na may dalang isang espesyal na uri ng alak. Sinamantala ng lola ang pagkakataon upang sabihin sa mga reporter na iniwan si Obom ng kanyang mga magulang. Hanggang ngayon, wala pa ring pagmamahal ng mga magulang si Obom. Lubos na nagulat ang mga reporter sa sinabi ni Lola. Agad na naging sentro ng atensyon ang Weiner Group. Pagkatapos umalis ng kanyang anak at manugang, sinabi ng asawa ni Secretary Ann na kailangan nilang humanap ng paraan para maagaw ang Weiner Group. Hindi inaasahan, narinig ni Obom ang kanilang usapan. Binalaan niya sila na huwag gawin ang ganoong bagay. Kung hindi niya sila palalampasin. Mabilis na kumalat sa media ang masasamang chismis laban sa chairman. Nagbagsakan ng mga tao ng bulok na itlog sa pintuan ng kumpanya. Pati ang pribadong bahay ng chairman ay hinarangan. Para ipakita na isa siyang mabuting anak, dinala ni Aaron ang kanyang ina sa bahay ng asawa upang makaiwas sa mga reporter. Kasabay nito, nais din niyang samantalahin ang pagkakataon upang makahanap ng paraan laban sa chairman. Palihim namang binayaran ng asawa ni Secretary Ann ang mga reporter. Pinayagan niyang pumasok ang mga ito sa kanilang bahay upang ma-interview ang chairman. Sa pagkakataong iyon, nagkataon na narinig nina Obom at Aaron ang kanilang usapan dahil gusto nilang tulungan ang chairman na makaalis sa mahirap na sitwasyon. Doon, kusang loob na humarap si Obom sa mga reporter at inamin niyang siya ang naging dahilan ng kaguluhan sa pamilya. Naintindihan ng kanyang adoptive mother na gusto lamang tulungan ni Obom ang chairman, kaya pumayag siyang bumalik ito sa piling ng chairman upang makatulong. Ngunit nang dumating si Obom sa bahay ng chairman, narinig niyang tinutuligsa at nilalait ito ng lola. Labis na naawa si Obom nang makita ang eksenang iyon. Upang mapasaya ang chairman, tinawagan ni Obom ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ng chairman ang tunay na pagkatao ni Secretary Ann. Hindi lamang siya nagpasalamat sa lahat ng pagtulong nito sa paghahanap sa kanyang anak, kundi ipinasya pa niyang i-promote ito bilang direktor ng Weiner. Hindi maiwasang malito si Obom sa ginawa ng kanyang ina. Agad siyang pumasok upang ibunyag ang katotohanan na si Secretary Ann ang nag-abandona sa kanya noon. Ngunit upang pigilan siya, nagsinungaling si Aaron na siya ay buntis. Nang makita ni Obom na tuwang-tuwa ang kanyang ina para kay Aaron, ayaw niyang sirain ang masayang tagpo. Kaya pansamantala, hindi muna niya ibinunyag ang tunay na mukha ni Secretary Ann, subalit nakaramdam ng matinding konsensya si Aaron dahil sa kanyang panlilinlang. Tumakbo siya sa bar at nagpakalasing upang maibsan ang kanyang lungkot. Dumating naman ang kanyang asawa upang iwi siya. Pag-uwi nila, inamin ni Aaron na nagkunwari lamang siyang buntis. Nagkataon namang narinig ito ng chairman at ni Obom. Doon napagtanto ni Obom na niloko lamang siya ni Aaron. Sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilang ilabas ang lahat. Ibinunyag ni Secretary Ann ang katotohanan mula noong panahong iyon. Sa harap ng lahat, sinabi rin ni Obom ang nangyari noon. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig. Si Secretary Ann, na palaging tapat sa chairman, ay nagawa pala ang ganoong bagay. Hindi na nais ng ama na magkaroon pa ng kaugnayan si Aaron at si Secretary Ann, kaya galit niyang pinilit si Aaron na lisanin ang bahay ng asawa nito. Ngunit mariing tumanggi si Aaron at sinabi niyang hindi siya alis. Pagkatapos niyang malaman ang ginawa ni Secretary Ann noon, labis siyang nahiya. Noon lamang niya naunawaan na ang paulit-ulit na pagtulong ni Secretary Ann sa paghahanap ng kanyang anak ay para lang pigilan silang muling magkita ng kanyang tunay na anak. Kinabukasan, tumakbo ang asawa ni Secretary Ann sa kumpanya upang humingi ng tawad sa chairman. Umaasa siyang mapapatawad pa rin ang kanyang asawa. Ngunit hindi matanggap ng chairman ang ginawa ni Secretary Ann. Hiningi niyang magbitiw ito at lisanin ang Weiner Group. Pagkarinig nito, agad na sinabi ni Secretary Ann na sa kanyang kakayahan ngayon, hindi niya basta tatanggapin ang pag-alis dahil lang sa isang salita ng chairman. Samantala, hindi na rin itinago ng ama ni Maru ang kanyang yaman at tunay na pagkatao. Hindi lamang niya binili ang tindahan upang ibigay sa adoptive mother ni Obom, dinala pa niya si Obom sa isang marangyang restaurant. Kasabay nito, nalaman din ng lola ang ginawa ni Secretary Ann nang matuklasan niyang iniwan ni Secretary Ann ang kanyang apo. Dinala niya ang kanyang anak at galit na nagtungo sa bahay ni na Secretary Ann upang siya ipagalitan. Dahil sa sobrang galit, na ospital ang asawa ni Secretary Ann. Pagkagising niya, ang tanging hiling niya ay madaliang makipaghiwalay ang kanyang manugang sa kanyang anak. Tanging sa ganoong paraan daw muling magkakaroon ng kapayapaan ang kanilang pamilya. Ngunit hindi nais ni Aaron na sumuko sa mahirap na kasal na ito. Kaya't pinuntahan niya si Obom at nakiusap na patawarin si Secretary Ann sa kanyang nagawa. Idinagdag pa niya na ang nangyari 20 taon na ang nakalipas ay para bang hindi na kailanman nangyari. Hindi inaasahan, narinig ng chairman ang mga sinabi ni Aaron. Hindi niya matanggap ang ginawa ni Secretary Ann kaya malinaw niyang sinabi na hindi siya papayag ng ganoon kadali. Samantala, nakita ni Secretary Ann ang kaguluhan sa loob ng kanilang bahay at hindi niya inasahan na ang kanyang ginawa 20 taon na ang nakararaan ang magbubunga ng ganitong resulta. Dahil dito, lihim siyang nagdesisyon. Hindi makontak ng asawa ni Secretary Ann ang kanyang asawa, kaya't galit na galit siyang nagtungo sa bahay ng chairman. Doon, inakusahan pa niya ang chairman na hindi pinapanagot ang kanyang asawa.
Pagkarinig nito, hindi na alam ni Obom kung ano pa ang sasabihin sa ganitong klaseng tao. Mulat sa pool hanggang ngayon, siya lamang ang naging biktima. Ang ginawa ni Secretary Ann ang naging dahilan kung bakit siya at ang kanyang mga magulang ay nagkalayo ng 20 taon. Samantala, hindi pa rin sumusuko si Secretary Ann sa halip, palihim niyang binayaran ang direktor ng ibang kumpanya. Plano niyang umasa sa kanila upang makaupo siya sa upuan ng chairman. Ayaw pa ring makinig ni Aaron sa kanyang mga magulang at tumigil sa kasal na ito. Upang matulungan ang dalawang pamilya na muling magkasundo, palihim niyang ninakaw ang selyo ng kanyang ina. Ginamit niya ito upang pumirma sa kontrata kasama ang isang kumpanyang malapit ng malugi. Mabilis na natuklasan ng chairman na may problema sa mga talaan ng kumpanya. Muling nalugmok sa krisis ang Weiner Group. Ang ginawa ni Aaron ay tumugma sa balak ni Secretary Ann. Samantala, sinamantala ni Secretary Ann ang kaguluhan at nagpatawag ng pagpupulong ng mga shareholders upang magsanib puwersa laban sa chairman. Umaasa siyang mapipilitang magbitiw at iwan ng chairman ang Weiner Group. Nang malaman ito ni Obom, dali-dali niyang hinanap si Teacher Kim. Ngunit kahit maganda ang sinabi nito tungkol sa chairman, hindi niya kayang labanan ang karamihan. Sa panig naman ni Secretary Ann, nagpasya sina Obom at Maru na manatili at maghintay ng pagkakataon upang pabagsakin si Secretary Ann at maprotektahan ang Weiner Group. Nalaman din ng lola na nais isanla ng chairman ang villa upang matakpan ang lugi ng kumpanya. Kaya agad niyang ipinagbili ang lahat ng muebles sa bahay upang suportahan ang chairman. Hindi rin naging maganda ang buhay ni Aaron. Kahit ipinagkanulo na niya ang pamilya, nais pa rin niyang manatili kay Baydal. Ngunit araw-araw naman siyang kinokondena ng kanyang biyenan. Kinabukasan, nakita ni Aaron na nananatili pa rin si Obom sa Weiner Group, kaya ibinunton niya rito ang lahat ng kanyang galit. Pinilit niyang paalisin si Obom. Habang nagtatalo ang magkapatid, dumating sa oras ang ama ni Maru upang pigilan sila. Samantala, habang naguguluhan si Secretary Ann kung sino ang biglaang lumitaw na malaking shareholder, ipinakilala ni Maru ang kanyang ama at dinala si Obom sa opisina. Nang malaman ni Secretary Ann na ang ama ni Maru pala ang misteryosong malaking shareholder, agad siyang yumukod at bumati. Ipinangako ng ama ni Maru na alagaan ng mabuti ni Secretary Ann si Obom. Pagkaalis ng dalawa, nagulat ng husto ang mukha ni Secretary Ann, hindi siya makapaniwalang ganoon kalakas ang kapangyarihan ng ama ni Maru. Pag-uwi ng ama ni Maru, nakita niyang nag-aalala ang adoptive mother ni Obom para kay Obom. Kaya't inaliw niya ito na huwag masyadong malungkot. Ang mga taong gumagawa ng masama ay kailangang magbayad. Tinitiyak niyang paparusahan niya si Secretary Ann. Dahil naisanla na ang lahat ng muebles, dinala ng adoptive mother ni Obom ang pamilya ng chairman sa kanilang bahay. At dahil ayaw niyang mapahiya ang chairman, pinapunta niya ito sa tindahan at pinagtatrabaho. Ngunit nang malaman ng asawa ni Secretary Ann ang sitwasyon ng chairman, sinadya niyang dalhin ang kanyang mga kaibigan upang alipustahin ito. Kinutya nila ang dating mayabang na chairman na ngayon naging tagalinis na lamang. Hindi kinaya ng adoptive mother ni Obom ang bastos na asal ng asawa ni Secretary Ann, kaya't galit niyang pinalayas ang mga ito sa tindahan. Samantala, upang makuha ang loob ng kanyang biyenan, kinuha ni Aaron ang isang produkto na ipinahayag ng ibang kumpanya. Nagsinungaling siya na ito raw ay isang bagong uri ng alak na siya mismo ang nagsaliksik. Natuklasan ni Obom ang plano ni Aaron, kaya ibinunyag niya ito mismo sa pulong pang-estratehiya. Dahil si Secretary Ann ang namamahala sa usaping ito, nadamay din siya at naapektuhan ng husto. Nang makita ng lola at anak na sobrang nagsusumikap ang chairman araw-araw, nagpasya silang maghanap ng trabaho. Nais nilang umasa sa sariling pagsisikap upang mapabuti ang buhay ng kanilang pamilya. Nang malaman ni Aaron ang kalagayan ng kanyang ina, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Nais ni Aaron na ilipat ang kanyang ina sa mas maayos na lugar, ngunit lubos na nadismaya ang kanyang ina sa kanya. Tumanggi rin ang chairman na patawarin si Aaron sa kanyang mga ginawa. Kinabukasan, dumating ang isang reporter sa tindahan at nagsabing nais niyang makapanayam ang chairman. Ang asawa ni Secretary Ann ang tumawag dito. Galit na dinala ng chairman ang adoptive mother ni Obom sa bahay ni Secretary Ann. Hindi lamang niya pinagalitan ang asawa ni Secretary Ann, kundi ibinunyag din ang mga kasalanan ni Secretary Ann sa harap mismo ng reporter. Ayaw na ng chairman na itago pa ang lahat. Alam din niyang hindi basta-basta susuko si Secretary Ann. Hindi nagtagal, nagsagawa ng pagdinig ang kumpanya. Upang hindi mawalan ng lahat, ibinunto ni Secretary Ann ang lahat ng sisi kay Aaron. Para maiwasang matanggal sa kanyang posisyon bilang head ng departamento, nagpasya si Aaron na nakawin ang alak na bagong nilikha ni Obom. Akala ni Aaron ay nagtagumpay ang kanyang plano, ngunit dumating si Obom sa tamang oras. Diretsahang ibinunyag ni Obom ang pakana ni Aaron. Nang malaman niyang nabigo ang kanyang plano, labis na nalungkot si Aaron. Dumating ang araw na inanunsyo ng Weiner Group ang kompetisyon sa paggawa ng alak. Nang malaman ni Secretary Ann na sumali si Obom, nais niya itong pigilan ngunit wala siyang maisip na dahilan. Kaya sinabi na lamang niya na kung mananalo si Obom, papayagan niyang bumalik ang chairman sa trabaho. Ngunit kung matalo si Obom, siya at ang kanyang ina ay hindi na kailanman makakabalik sa Weiner Group. Sa araw ng paligsahan, sinubukan sanang suhulan ni Secretary Ann ang mga hurado upang siguraduhin si Aaron ang manalo. Mabuti na lang at naagapan ng ama ni Maru at nabisto ang plano ni Secretary Ann. Wala nang nagawa si Secretary Ann kundi tumayo sa harap ng lahat at ipahayag na si Obom ang nagwagi ng unang gantimpala. Labis na natuwa si Obom sa kanyang pagkapanalo. Sa harap ng mga shareholders, napilitan si Secretary Ann na tuparin ang kanyang pangako na dapat payagan ang chairman na bumalik sa Weiner Group.
Ibinuhos ni Secretary Ann ang lahat ng kanyang galit kay Eran. Sa sobrang galit, inilipat pa niya ito sa isang subsidiary company. Bago umalis, naisa nang bisitahin ni Eran ang kanyang ina, ngunit nahuli siya at pinalaya sa bahay. Pagkaalis, nagtungo si Eran sa dalampasigan at inalala ang lahat ng kanyang ginawa. Doon lamang niya nadama ang tunay na pagsisisi. Upang matulungan ang kanyang ina na mabawi muli ang Weiner Group, bumalik si Eran upang harapin si Secretary Ann. Sinabi niya na handa siyang gawin ang lahat para sa kanila. Sa katunayan, nais lamang niyang samantalahin ang pagkakataon upang makalikom ng ebidensya laban kay Secretary Ann kahit sinabi ng kanyang lola at tiyahin na siya ay isang taksil, pinayagan pa rin nila si Eran na manatili sa bahay. Maayos naman ang lahat ng bagay. Nagkaroon ng napakaromantikong kasal sina Maru at Obom, kalakip ang mga biyaya at pagbati ng lahat. Ngunit isang araw, habang nagtatrabaho, biglang nahimatay ang chairman. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ito. Kaya itinago niya ito sa lahat at nagpunta sa ospital upang magpatingin. Doon nalaman niyang mayroon siyang cancer. Ayaw ng chairman na ipaalam ito sa kanyang pamilya. Sa halip, mas inisip pa niya ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Nais ng chairman na sa hinaharap, ipagpatuloy ng adoptive mother ni Obom ang pagmamahal sa kanya na parabang tunay niyang anak. Dahil napansin ng lahat na kakaiba ang ikinikilos ng chairman nitong mga araw, nagtataka sila kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, sa pulong ng mga opisyal ng kumpanya, iminungkahi ng ama ni Maru na bigyan ng mahalagang posisyon ang chairman. Ngunit mariing tinutulan ito ni Secretary Ann natatakot kasi siya na baka isang araw ay maagawan siya ng pwesto ng chairman. Pagkatapos ng pagpupulong, agad na pinuntahan ni Secretary Ann ang chairman. Pinilit niya itong umalis agad sa kumpanya. Ngunit kinabukasan, nang magpunta si Secretary Ann sa ospital, aksidente niyang narinig na may cancer ang chairman. Nakita ni Secretary Ann na kahit may cancer ang chairman, patuloy pa rin itong nagsusumikap sa trabaho araw-araw. Kahit makasarili siya, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkakasala. Nais niyang habang nagtatrabaho ito, ay alagaan din ang sarili. Dahil gusto ng chairman na magkaroon ng mas magagandang alaala kasama ang pamilya, iminungkahi niyang magbakasyon sila. Buong pamilya ay nagkaroon ng litrato na puno ng saya. Lubos na nasiyahan ng chairman. Sa sandaling iyon, kapiling niya ang kanyang dalawang matatalino at magagaling na anak na babae. Ngunit sa gabi, dahil sa matinding sakit, palihim na nagtungo ang chairman sa kusina upang uminom ng gamot. Hindi inaasahan, pumunta rin doon si Obom at nadiskubre ang bote ng gamot na naiwan ng chairman sa mesa. Kinabukasan, dinala ni Obom ang kanyang hinala sa botika. Doon lamang niya nalaman na ang iniinom ng kanyang ina ay gamot kontra cancer. Para tuluyang malinawan sa sakit ng kanyang ina, sinundan niya ito sa ospital. Pagkaalis ng kanyang ina mula sa ospital, nalaman niya mula sa doktor na ang kanyang ina ay may cancer sa atay. Hindi matanggap ni Obom ang resulta. Agad siyang pumunta kay Eran at sinabi ang kondisyon ng kanilang ina. Hindi sinasadyang marinig ng kanilang ama ang usapan. Kaya silang tatlo ay sabay-sabay na umuwi upang harapin ang chairman ng direkta. Umaasa si Obom na sabihin na niya ang buong katotohanan. Sa harap ng pagtatanong ng kanyang mga kaanak, sa wakas ay inamin ng chairman ang kanyang karamdaman. Pagkarinig nito, hindi matanggap ng pamilya ang katotohanan. Nang gabing iyon, pinag-usapan nila ito ng sama-sama. Nais nilang sumailalim ang chairman sa gamutan. Kinabukasan, dinala nila siya sa ospital. Ngunit dahil huli na para sa agarang paggamot, iminungkahi ng doktor ang liver transplant. Pagkarinig nito, agad na nagpumilit sina Obom at Eran na magpasuri para sa compatibility test. Samantala, aksidenteng nalaman ni Secretary Ann na minamanmanan siya ni Eran. Upang mapaalis siya sa kumpanya, pinaratangan niya ng mali ang kanyang manugang na nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Napilitan si Eran na magbitiw sa trabaho at harapin ang investigasyon. Hindi na niya kinaya at sinabi na may hawak siyang ebidensya laban kay Secretary Ann. Nais na niyang pumunta sa presinto upang ibunyag ang lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit bago siya makarating, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Nalaman niya na mataas ang compatibility rate nila ng kanyang ina. Gusto na sanang dumiretso si Eran sa ospital, pero hinarang siya ng mga tao ni Secretary Ann. Sa kasamaang palad, naaksidente siya at agad na nalagay sa koma. Nakita iyon ni Secretary Ann ngunit imbes na tumawag ng ambulansya, sinamantala niya ang pagkakataon upang burahin ang lahat ng ebidensya ng kanyang krimen. Nang mabalitaan ng pamilya ang nangyari kay Eran, agad silang nagtungo sa ospital. Pinaghinalaan ni Baydal na may kinalaman ang kanyang tunay na ama sa aksidenteng sinapit ng asawa. Nais niyang marinig ang katotohanan mula sa bibig ng kanyang ama. Ngunit upang pagtakpan ang kasalanan, mariing itinanggi ni Secretary Ann na siya ang may gawa ng kapahamakan ni Eran. Ayaw nang makita ni Baydal na patuloy pang nagkakamali ang kanyang ama, kaya ibinigay niya kay Obom ang travel diary ng kotse. Kinabukasan, sa anibersaryo ng kumpanya, habang may kumpiyansang nakatayo sa entablado si Secretary Ann, biglang lumabas sa screen ang video kung saan iniuutos niyang saktan ang chairman. Dahil dito, nabunyag sa mga empleyado kung anong uri ng tao talaga siya. Isa-isa silang umalis na puno ng pagkadismaya. Naiwan si Secretary Ann na mag-isa, walang malapitan. Habang ibinubuhos niya ang galit sa harap ng gate ng kumpanya, dumating ang mga pulis at inaresto siya dahil sa panlilimas ng pondo. Samantala, nalaman ni Obom na buntis siya, ngunit hindi siya naging masaya. Dahil si Eran ay nakakoma, hindi na siya maaaring magbigay ng atay para sa kanilang ina. Labis ang kanyang pagkakasala. Pinayuhan siya ng chairman na huwag masyadong malungkot. Ayaw rin niyang mawala ang sanggol kapalit ng kanyang buhay, lalo na't wala nang nag-asikaso sa kumpanya matapos maaresto si Secretary Ann.
Umaasa ang ama ni Maru na makabalik ang chairman upang muling pamunuan ang kumpanya. Kahit nag-aalala ang pamilya sa kanyang karamdaman, ayaw ng chairman na tuluyang bumagsak ang kanyang kumpanya. Kaya't sa kabila ng pagtutol ng lahat, bumalik siya upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Sa kabilang banda, matagumpay na nakatakas si Secretary Ann mula sa kulungan. Nakita niya ang wanted notice na nakalathala sa pahayagan, kaya palihim niyang kinontak ang kanyang asawa upang kumuha ng pasaporte at makatakas palabas ng bansa. Naisa nang makita ni Secretary Ann si Aaron bago siya tuluyang umalis. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla itong nagmulat ng mga mata. Samantala, araw-araw na pumupunta si Obom sa ospital upang magtanong kung may makukuhang angkop na atay para sa kanyang ina. Aksidenteng nalaman ni Obom na may isang tao na tugma ang atay ngunit tumangging mag-donate. Nagbigay ng bagong pag-asa ang sinabi ng nurse kay Obom. Agad niyang hiniling na makuha ang impormasyon tungkol sa taong iyon. Pagkatapos gumaling mula sa karamdaman, bumalik si Aaron sa bahay ng kanyang asawa upang mag-impake at magpaalam dito. Sa pagkakataong iyon, nalaman ni Obom na sumailalim si Secretary Ann sa compatibility test. Nang marinig ito, nahulaan agad ni Aaron na si Secretary Ann ang tinutukoy na angkop na donor. Kasabay nito, nakaupo na si Secretary Ann sa kotse at naghahanda ng pumunta sa paliparan. Naalala niya ang lahat ng kanyang mga nagawa noon. Dahil sa matinding pagkakasala, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Bago pa makasakay ng eroplano, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Gulat na gulat siya nang malamang siya ang compatible organ donor para sa chairman. Subalit matapos suriin ang kalagayan ng chairman, sinabi ng doktor na lumala na ang kanyang kondisyon. Kahit makahanap ng tugmang atay, wala na rin itong pakinabang. Matapos malaman ang sitwasyon, pinuntahan ng chairman ang adoptive mother ni Obom at taos-pusong nagpasalamat dito. Ipinahayag ng chairman ang pag-asa niyang maalagaan pa rin itong mabuti si Obom sa hinaharap. Sa panahong ito, labis nang nagsisi si Secretary Ann sa lahat ng kanyang nagawa. Humingi siya ng tawad sa chairman. At sa pagkakataong iyon, pinili ng chairman na magpatawad at hindi na alalahanin ang lahat ng kasalanan ng nakaraan. Kusang sumuko si Secretary Ann at tinanggap ang kanyang kaparusahan sa batas. Ngayon, masaya nang ginugol ng chairman ang kanyang huling mga araw kapiling ang pamilya. Payapa siyang pumanaw sa mundong ito. Ilang buwan nang lumipas, isinilang ni Obom ang isang napakagandang anak na lalaki. Hindi rin niya binigo ang ina at nagtayo siya ng isang distillation research lab sa pangalan ng kanyang ina. Sa sandaling ito, tuluyan nang naunawaan ng lahat na tanging ang pagpapahalaga sa mga taong nasa iyong tabi araw-araw ang magdadala ng buhay na walang pagsisisi sa mga darating na araw. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.